wala, pareho rin naman. Nakikita ko araw-araw, same faces. Hindi lang ako naglalaro. Nasa sidelines lang ako. So, siguro ang may miss ko lang is, because I still play, although hindi na competitive. So, yun lang siguro, the competition. Pero other than that, it's still basketball for me. So, after playing, still basketball coaching naman. Ay, yun naman yung story ng ano ko, career ko. All about hard work. Uh, Hindi ako uh, skilled kagaya ng mga ibang players. Kaya I had to work my way up. Galing sa bangko to back up to starting point guard. So, sinuwerte rin because napunta ako sa franchise na kailangan ng point guard. And talaga rin-recruit ako ni Coach Sean. And I felt that my career will really be better under Coach Sean. So talagang tinikap ko rin ang malipat sa kanila. Well, it's like a second father to me. Siya talaga yung nakakita ng potential ko. Kung ano yung hindi nakikita ng mga ibang coaches, siya yung nakakita ko. And I owe a lot to him because, kagaya ang sinabi ko, hindi na yung turning point ng career ko when I transferred to San Miguel. At siya yung nakakita ng potential sa akin. Talagang, at first, hindi pa ako makapaniwala. But siya nagbigay ng confidence actually sa akin. Kaya malaki yung utang ng coach ko. Hindi naman. I would have wanted to retire with the last championship. Pero ang goal ko talaga was to reach 40 naglalaro pa competitive. So, yun yung talagang goal ko. If I could win one championship, yun na okay. Diba? Pero hindi tayo pinalad eh. But ang blessing naman dun is I won my first championship as an assistant coach pagkatapos nun. Diba? So, okay na rin yan para sa akin. Hindi nga lang medyo happy ending, but hindi naman kasi lahat ng players na bibigyan ng ganyung tribute. So, blessing na rin yan para sa akin. Well, siyempre parang ano yun, isang kayong pamilya na nagkahiwa-hiwalay na. Yun yung pakiramdam ko. Pero naiintindihan ko naman doon dahil ganun talagang PBA eh, diba? And inaalagaan naman kami ng mga, doon naman kilala sa Miguel. So, kahit tapos na yung career mo or kahit inaalagaan ka rin nila. And kaya maraming players gusto talaga laro for San Miguel because alam ng mga players that San Miguel really values loyalty. And yun lang. Alam din naman namin lahat na hindi naman habang buhay yung basketball, hindi rin habang buhay na magkakasama kami. Naintindihan naman namin. Well, it's a different experience. Nung nag-retire ako, hindi ko akalain na magkaka-team agad ako. Maging head coach agad ako ng isang team.
na maaga. Pero naisala agad ako doon. And what better way to start my coaching career than to coach the serve the country and coach the Philippine team. So, malaking bagay para sa akin yun. Hindi ko ito na yung paraan ko para may balik naman sa basketball yung naibigay sa akin ng basketball. Uh, yun nga, napakabait sa akin ng basketball dahil nang binigay sa amin financially and everything. So, siguro this is one way of giving back the sport. It's been very good to me. Parang magkakataon ko yun para makatulong naman sa mga bata na gustong maging basketball player, so hopefully maging PBA player someday. Mahirap eh. Kasi nag-umpisa nga ako bangko eh. So titignan ko yung mga bata eh. Sa mga bangko muna ako titingin. Yeah, pero marami magagaling sa mga bata. Lalo sa youth team. Since ito yung youth team, ano sila? This team, the best 16-year-old players in the country. Yung team na kinoach ko last conference last year. So, marami may potential. May mga iba second generation, like anak ni Guido Babilonia, may coach ko na ngayon. May mga ibang very promising, pero hindi ko masasabi pa kung meron ako makikita sa susunod siya yung kapot. Siguro time will tell. Sa ngayon, nakita ko sa kanila may mga potential sa mga bata. Siguro yung mga natalong mga championship. Wala lang pala yung naalala yung mga sayang na pagkakataon sa PBA and like that Philippine team, Busan, Korea. So, yung mga nag-stand out. Siguro sa dami ng finals na napuntahan ko sa PBA, medyo wala masyado nag-stand out. Pero sa Philippine team, yung kalat ako nila ng Balkan. Well, natuloy pa rin ang buhay. Masyadong akong maapektuhan nun. Pero, tapos na natuloy pa rin ang buhay. May PPA pa rin. Ako, I always look forward yung mga setbacks, they only make you a better person. And gano'n nangyari sa akin. Hindi ako tumigil to become a better player. Hindi ako tumigil to become a better person. Kaya siguro nakatulong rin yan ngayon na nagko-coach na ako ngayon. Malaking tulong yung mga experiences na nangyari in the past. Di lang yung mga magagandang experiences, but more so yung mga masisamang mga experiences. Kaya nila kung sa kaya, pero siguro mahihirapan sila dahil daming injuries ngayon sa team. Yung panahon namin, talagang we were all healthy. So malaking bagay yun kung if you want to make a streak of championships in any team, not just sa San Miguel at sa Petron. Kasi mga ibang PBA team, kailangan talaga walang injury sa mga players. Kaya importante ang conditioning. And
Yun, swerte kami in that aspect dahil talagang pinanalo namin mga sunod-sunod in a span of 2 years, 3 years. 1999 to 2001. Oo. Uh, walang, walang masyadong injured sa amin talaga. Uh, Oo, mas hinigitan pa niya siguro dahil mas skilled ko si Alex kaysa sa akin eh. Ah, mas mataas ang averages niya scoring, mas mataas ang averages, averages assist twice. So, malaki yung potential ni Alex. Uh, Lalo na if you surround him with lots of talented players. Diba? Ngayon, dami magagaling na nasa difference. Malaking bagay. Well, yung knowledge of the game. Well, extensive talaga yung kaalaman ni Coach Rai sa larangan ng basketball. So, talaga. So, yun yung sinusubukan kong matutunan sa kanya kahit sa mga konting kwento-kwentuhan lang na grabe yung kaalaman niya sa basketball. Sa ang naitutulong niya sa amin, just like yung ginawa niya sa Gilas, more execution. Grabe mag-execute yung Gilas nung ginawa niya. So, yun yung gusto namin matutunan as a team dahil malaking bagay pag maganda execution. I mean, nakikita mo kung gaano kayo mag-improve as a team pag maganda execution. Mainly yun yung tinutulong. Hindi ko alam. Malayo pa yun eh. Ang iniintindi ko ngayon yung youth team. Right now, naghanap pa kami sponsors for the youth team. And yun, since ito nga yung una kong team, parang napamahal na sa akin tong team na din. So right now, ang target namin is August. Yung FIFA is 18 under. So hopefully we can look for a sponsor para matuloy-tuloy yung training namin para sa August. Pero yung coaching na Dine or any other team, hindi ko pa inisip yun. Concentration ko, like I said, youth team. Saka itong Lebron. Uh, well, ang basketball, di madali. It's all about perseverance and hard work. Tingin ko, hindi ako tatagal dito sa basketball kung hindi dahil doon. Kailangan hindi ka makakontento sa kung anong meron ka ngayon. You strive to improve every single day. Kasi maliit lang yung hindi na basketball dito sa Pilipinas. Makikita ng tao kung ano talagang ang coaches lang na kung anong kaya mo. At pag nalaman nila kung anong weaknesses at strong points ko, dali ka na bantayan. So, you expect to improve every single day. Kailangan hard work. At sa mga bata, kailangan mag-aaral sila na mabuti. Kasi ang ganun ang proseso ng basketball dito sa Pilipinas eh. Ang recruitment from grade school to high school to college and then D-League and then PGA. So kung hindi ka mag-aaral at hindi ka makakapunta sa next level from grade school to high school, from high school to college, nahihirapan kang ma-recruit for a big program. Importante rin pag-aaral. Dahil ang basketball hindi yan yan. Hindi very stable profession yan. Ito pa. So, kailangan meron ka ng fallback kahit pa.
Well, una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga suporta ng mga fans dahil nararamdaman ko pa rin yan through Twitter, through Facebook, through various websites, and kahit through other people na nararamdaman ko pa rin yung pagmamahal ng mga fans sa akin at sa mga teammates ko. So, yun lang at magkikita-kita pa naman tayo sa PBA. I played for 18 years in the PBA, so I plan to coach for 18 more years. So magkikita pa tayo.